Choman to, ano hong ginagawa niyo rito? Wala ho ba kayong trabaho? Wala eh. Meron kasi akong karelyebo ngayon. Medyo napagod ako, naisip ko lang na magpahinga ngayong araw. Pansin ni Adeline ang pagkatitig ni Mando sa kanyang mga legs. She felt awkward and uncomfortable. Ang ganda pala ng legs mo, Adeline. Pwede kang sumali sa mga contest ng pagandahan, ano? Dali-dali na lang pumasok ng kwarto si Adeline at nagbihis na lamang ito ng pajama para hindi na mapansin ni Mando ang kanyang legs. Dali-dali niyang tinawagan ng best friend niyang si Angie para samahan siya sa kanilang bahay. Hello Angie, samahan mo naman muna ako dito sa bahay oh. Parang dinalaw yata kami ng Kampones Satanas ngayon. Naku Adeline, hindi ako pwede ngayon eh. May lakad ako, sorry ah. Ganun ba? Sige, bye. Maya-maya nakarinig ng katok si Adeline sa pinto. Adeline, gusto mo bang magmerienda? May dala akong siopaw. Lalamig na to, binili ko pa naman to para sa'yo. Though she doesn't like the idea, she opened the door out of courtesy at tinanggap nga ang merienda from Mando. Ano ba yung ginagawa mo? Project ba yan? Tanong ni Mando. Opo. Patingin nga at baka may maitulong ako sa'yo. Sige. She finally gave in, thinking na matutulungan nga siya ni Mando. Nabigla si Adeline nang bigla na lang isinara ni Mando ang pinto. Bakit niyo po sinara yan? Mando was heading straight to Adeline. Alam mo Adeline, ang ganda mo. Ang kinis ng balat mo. At ang presko mo. Yung mga legs sa tita mo. Ang bastos mo, walang hiya ka. Subukan mo lang magsumbong sa mga pulis. Tingnan natin kung sinong hindi mawawala ng nanay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walang humpay na ingay ang nagdala sa mga kapitbahay sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan sa kanilang purok. Tanya. Walang hiya kang lalaki ka. Batugan ka na nga. Nagawa mo pang magdala ng babae dito sa bahay. Nagpapakapagod ako. Kakalako ng mga paninda ko para lang may makain tayo araw-araw. Wala ka nang ambag dito sa bahay. Nagawa mo pang magloko. Gago ka rin talaga no. Walang hiya ka. Rolando. Walang hiya pala ha. Hinila ni Rolando ang buhok ni Tanya at inilapit ito sa kanyang mukha para masigawan ito. Ano ba? Nasasaktan ako, Rolando. Para lang sabihin ko sa'yo, babae kang walang kwenta. Bahay ko to. Bahay ko tong tinatayuan mo. Wala ka rin talagang modo, ano? Kunin mo ang kamay mo sa buhok ko. Mas hinigpitan pa ni Rolando ang pagkakahawak sa buhok ni Tanya at sinampal ito habang pilit na sinisigawan ang asawa. Baka nakakalimutan mo kung saan kagaling babae ka. Hindi kayo makakatapak sa syudad na ito kung hindi kita kinuha dun sa putikan sa probinsya ninyo. Kahit paputik yung pinanggalingan ko, maayos kaming mga tao, Rolando. At talagang sasagot ka pa sa akin, bungangerang babae. Wala kang kwenta. Itong para sa'yo magtanda ka. Biglang nilublob ni Rolando ang mukha ni Tanya sa balding punong-puno ng tubig. Yan ang maganda sa tulad mong bungangerang losyang. Tay, tama na. Umiiyak na nakahawak sa damit ng kanyang tatay Rolando. Tama na tay, tama na. Binalingan ni Rolando si Adeline sabay sabing, Lecheng bata ka. Umalis ka nga dyan. Hindi umalis si Adeline. Bagkos ay kinagat niya ang kamay ng kanyang tatay para tumigil na ito sa pananakit sa kanyang nanay Tanya. Tay, maawa kayo kay nanay. Tama na yan. Tama na. Nasa labas ng kanilang bahay ang mga kapitbahay nilang nagmamatsyag sa mga pangyayari sa loob ng kanilang bahay.
Kahit pa andon ang mga kapitbahay, ay hindi pa rin natinag ang tatay ni Adeline sa pananakit sa kanilang mag-ina. "Peste kang bata ka!" Hinatak ni Rolando ang buhok ni Adeline tsaka ito tinapon sa isang tabi. Umaksyon nang lapitan ni Rolando si Adeline para sampalin ito, ngunit bago niya pa man ito magawa, agad nang kinuha ni Tanya ang plastic na bangko nila at hinampas si Rolando sa kanyang likuran. Nawala ng lakas si Rolando at humandusay sa sahig ng kanilang bahay. Nang makitang hindi na halos makatayo si Rolando, ay dali-daling inayos si Tanya ang mga gamit niya at gamit ni Adeline para makalayas na sila sa pamamahay na yon. Lumabas ang mag-ina habang pinagkakaguluhan sila ng mga kapitbahay. Matapang na tinahak ng mag-ina ang daan palabas ng kanilang barangay para magpakalayo-layo na at mag-umpisa ng panibagong buhay na wala si Rolando. Panay iyak ni Adeline dahil sa murang edad ay naging worried na ito sa kahihinatnan ng kanilang buhay na walang ama. Bumalik ng probinsya si Adeline para doon ay mamuhay dahil mas magiging madali ang buhay para sa kanila kung hindi na sila rerenta pa ng bahay sa Maynila. Kapos man ay tinaguyod ni Tanya na buhayin na mag-isa si Adeline. Matapang niyang hinarap ang hamon ng buhay bilang isang single mom. Nagtanim ng mga gulay si Tanya at inilalako ito tuwing siya ay nakakapag-harvest isang beses bawat linggo. Maliban sa mga gulay at ulam niyang inilalako, ay pinagtuunan niya rin ng pansin ang pagluluto ng mga kakanin at magbenta ng kahit na ano. Hindi nagtagal ay talagang napalagunan ni Tanya ang kanyang munting negosyo. Kaagapay niya sa paglagi ang anak niyang si Adeline na handang tumulong sa kanya kahit saan at kahit ano paman ang gagawin. Naging kasangga nila ang bawat isa sa hamon ng kanilang buhay. Nagpatuloy ang paglago ng negosyo ni Nanay Tanya hanggang sa makapagkolehiyo na si Adeline. Nagkaroon sila ng pwesto sa palengke at naging magandang pagpasok ng pera sa kanilang pamilya. Lumaking napakagandang bata si Adeline. Makinis sa mga balat kahit sanay sa trabaho. Matangkad at achiever din sa school. Focus na focus si Adeline sa pag-aaral dahil ang goal niya palagi ay matulungan ang kanyang Nanay Tanya. Pangarap niyang maging isang successful na accountant para makatulong siya sa negosyo ng kanyang nanay. Kaya nga ba ginawa niyang lahat para maging scholar at makuha ang kursong accountancy. Hindi man naging madali ang pag-maintain ng kanyang mga grado, ay nakuhang manatili ni Adeline as a scholar dahil sa matayog na pangarap ng batang Adeline. "Anak, maraming salamat sa pagtulong mo kay nanay araw-araw ha. Alam mo, sobrang blessed ako at ikaw ang naging anak ko. Yung iba kasi mga bata, puro sarili lang at pabili lang ang iniisip. Pero ikaw, lagi kang handang tumulong kay nanay. Minsan nga hindi ka na nakakapaglaro pa." "Ay nako nay, okay lang sa akin. Masaya ako na natutulungan kita nay. At saka nay, para lang naman naglalaro lang din naman ako dito sa tindahan eh. Alam mo yon? Masaya ako dito nay, tsaka practice na rin to sa akin nay kung paano mag-manage ng business. Alam mo yon? Mas maganda kasing nag-uumpisa sa maliit nay para matreasure ba natin yung tatanggapin nating biyaya in the future." "Talaga ba anak?" "Opo nanay. Nay, malapit-lapit na rin ako maging accountant. Pagkatapos ho nay, promise ko ho sa inyo na papalakihin natin itong store mo. Gagawin natin tong mini convenience store. Yun bang parang pareho sa mga Korean novela na pwedeng tambayan at saka mag-serve din tayo ng fruits and vegetables, di ba nay?" "Aba, ang tayog ng pangarap anak ka. Alam ko naman na maaabot mo yung pangarap mo anak. Kasi masipag ka at determinado kang maabot ang mga gusto mo sa buhay. Alalahanin mo, andito lagi si nanay. Aalalay at susuporta sa'yo." "Salamat po nay." Minsan ay nangungulot rin ang nanay ni Tanya sa kanyang unika iha dahil nga dalaga na ito. Minsan ay kinikiliti niya ito habang pinipilit niya magkwento si Adeline tungkol sa kanyang mga crushes. "Anak, kamusta na ba yung nanliligaw sa'yo? Sinagot mo na ba?" "Hay, si nanay talaga, oo, napaka-chismosa. Nay, ayoko nga mag-boyfriend muna." "Ay bakit ba? Abay sincero naman yung lalaki sa'yo ah." "Hay naku nay, tatandang dalaga nga ako kasi nga 'di ba? Aalagaan kita hanggang sa hindi mo na kaya. At saka nay, wala pa nga yung pera. Kahit nga pambili ng load. Buboyfriendin ko ba talaga 'yon? Ay sus, ang Peter naman itong taong to."
Alam mo, Nay, imbis na encourage mo ko sa pag-aaral, bakit mga ganyan ang sinasabi mo sa akin? Mas matutuwa pa ako kung ganun ang sinasabi mo sa akin, Nay. Yung tipong i-encourage mo ko sa pag-aaral ko, kesa maghanap ng buboyfriendin. Hay, wala talagang lugar yan sa kukote ko, Nay. Alam na alam mo po yan, Nanay, 'di ba? Hoy, Adeline, masarap kayong magmahal. Hindi man masabi ni Adeline pero she hates men because of what she experienced firsthand from her dad. She has a general outlook sa lahat ng lalaki. First, they'll court you. Next, they'll let you fall for them. The moment you finally have fallen for them and get you, they abuse you. If not physically, then emotionally. It was not easy for her to establish an opposite-sex relationship. Adeline became so watchful sa nanay niya to the point of scrutinizing whoever ang umaaligid sa nanay niya. There was this guy na muling umaaligid sa nanay niya, si Mando. Mando was quite a nice guy. Isa siyang dicer na nagsusupply ng goods sa tindahan ng kanyang nanay Tanya. Kasama niya nagmamatsyag ang best friend niya sa palengke na si Angie. G, alam mo, style ng lalaki yan. May gusto yan sa nanay ko. Pustahan pa tayo. Ay, iba ka rin, ano? Pero sa bagay, kutob ko nga rin, bes eh. Kasi ibang klase ko makatitig kay Tia Tanya eh. Alam mo yon? Yung parang malagkit. Ganun, bes, di ba? Sinabi mo pa. Kausapin ko ang hinayupak na yan. Tinungo ni Adeline ang tindahan ng nanay Tanya para usisain ang lalaking kumikerendeng sa kanyang nanay. Hoy, kuya! Alam mo, napapansin na kita. Ba't ba lagi ka nagpapakit sa nanay ko? Ha? Ano yun? Takang tanong naman ni Mando. Anak ako ni Tanya. Bakit ba? Anak naman, nagde-deliver lang ng mga stocks yung tao. Kung makapag-interrogate kayo, parang nilooban tayo dito sa tindahan. Nakakahiya ka, anak. Ay, hindi ho, Nay. Kung makatitig kasi siya sa inyo, hapit na hapit eh. O ano, kuya? No? Ay, naku, miss. Pasensya ho. Sa kaseksihan at kagandahan ng nanay niyo, talaga namang mapapalingon ka sa kanya. Akala ko nga ate mo siya. Tugon naman ni Mando. Ay, sus, style niyo ho. Silip na. Abay, lubayan niyo ho ang nanay ko, ano? Anak naman. Ay, Mando, pasensya ka na sa astig na unika iha ko na yan, ha? Protective lang talaga ito sa akin. Okay lang naman ho sa akin. Naiintindihan ko naman ho siya. O siya, kompleto na po mga stocks niyo, ma'am. Alis na ho muna ako, ma'am. Salamat po. Oh, sige. Pasensya na ho kayo sa anak ko. Sige po. Paalam rin ni Tanya kay Mando. Ay, si nanay naman para bang kinikilig ka pa. Ano ka ba, Nay? Huy, best naman. Kung makapagsalita ka naman kay tita, apaka-strict mo. Kasi naman tong si nanay, para bang na-enjoy pa yung pag-flirt ng lalaking yon. Anak, dapat ngay matuwa ka dahil may asim pa si nanay kahit papaano, 'di ba? Na kahit ganito na ako, ay may humahanga pa rin, 'di ba? Angie, 'di ba? Ganda pa rin ni nanay kahit matagal ng tigang. Patawan niya pang hirit. Nay! Ay nako, bahala nga kayo diyang dalawa. Umalis na nga si Adeline at umuwi na para mag-aral. Subsob sa pag-aaral si Adeline dahil scholar siya at 1 taon na lang ay matatapos niya na rin ang kanyang kursong accountancy. Habang wala si Adeline ay saka naman pumupunta si Mando sa tindahan ng kanyang nanay. May mga panahon ngang patagunang nagkikita si Tanya at si Mando sa kung saan para lang makatakas sila sa paningin ng anak niyang si Adeline. Nagpatuloy ang mga tagpong yon hanggang sa tuluyan na ngang nahulog si Tanya kay Mando. Nang tumagal ay nahalata na rin ni Adeline ang pag-alis ng nanay Tanya kahit paggabi na. Isang beses ay sinundan ni Adeline ang kanyang nanay Tanya at nakita niya nga ang kanilang pagdidate ni Mando. Sweet na sweet nga at naka-holding hands pa silang dalawa sa isang park malapit sa kanilang bahay. Kitang-kita ni Adeline sa mga mata ng kanyang nanay ang tuwa na sobrang tagal niya nang hindi nakita. May kakaiba namang kinang ang mga mata ni Tanya ng mga panahong yon. Bes, masaya si tita. Pabulong na sabi ni Angie kay Adeline habang nakatago sa isang damo sa likod ng kanyang nanay Tanya at Mando.
Ay, kaya nga eh. Ngayon ko lang ulit siya nakitang masaya. Alam mo yung kitang-kita ko sa mga mata ni nanay yung kislap? Ay, ganyan ba talagang pag-ibig? Totoo kaya yan? Bes, sa pag-ibig may pag-asa naman kasi lahat. Alam mo yun? Hindi naman lahat ng lalaki o gags. Malay mo naman, diba? Pagkakait mo pa ba kay tita yung kasiyahang deserve niya after all the sacrifices na ginawa niya for you sa pag-aaral mo? Tanong ni Angie kay Adeline. Ay, isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Adeline. She was torn between protecting her mom or letting her be happy sa newfound love niya. Her thoughts about men disturbs her so well that it was difficult for her to trust men. Kaya pagulat niyang binati ang kanyang nanay. Nay! Pasurpresa niyang tinapik ang balikat ng kanyang nanay. Uy, anak! Andyan ka pala? Kanina pa kami andito, Nay. Sinundan na nga kita kasi pansin ko na kahit gabi lumalabas ka na ng bahay. Nay naman, diba? Walang lihim-lihim sa ating dalawa? Tayo na nga lang dalawa maglilihim ka pa ba? Kasi anak, naiintindihan ko naman na natatakot ka para sa kapakanan ko kaya tago-tago muna kami. Sorry anak ha. Niyakap ni Tanya si Adeline bilang lambing nito sa nagtatampong anak. Oh, ikaw Mando. Bakit hindi mo inaayos yung nanay ko? Bakit magtatago? Duwag ka ata Sinasabi ko sa'yo ha? Ayaw kita. Pero gusto ka ng nanay ko kaya umayos ka ng mga desisyon mo sa buhay. Kundi ako na mismo makakalaban mo. Palabang sabi ni Adeline kay Mando. Pasensya ka na Adeline. Hindi talaga namin sinasadya kasi nahulog na kami sa isa't isa. Kaya pasensya ka na. Hindi nagtagal matapos ang tagpong yon ay pinatuloy na ni Nanay Tanya sa kanyang bahay si Mando. Nag-away pa nga't nagkatampuhan silang dalawa ni Adeline pero wala din namang nagawa si Adeline dahil mahal na nga ng kanyang Nanay Tanya ang lalaki. Noong una ay maayos naman. Nakakatulong din naman sa mga gastusin si Mando. Pero kalaunan ay iba na ang nararamdaman ni Adeline. She felt a threat. Third year college na si Adeline ng mga panahong yon. Magandang bata si Adeline. Medyo boyish lang manamit at astigin ng asta pero maganda at makinis na bata. Mahahaba rin ang mga bias nito kaya talagang mapapansin mo kung ito ay naka-shorts. Hindi naman lumalabas sa sexing pananamit si Adeline. Pero madalas pag nasa bahay lamang siya ay naka-oversized na t-shirt ito at mahigpit na cycling shorts lamang. Isang beses ay hindi na malaya ni Adeline ang pagdating ni Mando sa kanilang bahay. Wala si Nanay Tanya doon gawa ng lagi itong nasa tindahan. Awkward man kahit papaano ay kinakausap pa rin naman ni Adeline si Mando. Oh, anong ginagawa niyo rito? Wala ho ba kayong trabaho? Wala Meron kasi akong relyebo ngayon. Medyo napapagod ako. Naisip ko na lang na magpahinga ngayong araw. Pansin ni Adeline ang pagkatitig ni Mando sa kanyang mga legs. She felt awkward and uncomfortable. Ang ganda pala ng legs mo, Adeline. Pwede kang sumali sa mga contest sa pagandahan, ano? She hated the feeling kaya isang tanong isang sagot lamang ito. Dali-daling pumasok ng kwarto si Adeline at nagbihis na lamang ito ng pajama para hindi na mapansin ni Mando ang kanyang legs. Dali-dali niya ring tinawagan ng best friend niyang si Angie para samahan siya sa kanilang bahay. Hello, Angie. Samahan mo nga muna ako dito sa bahay at parang dinalo kami ng kampo ni Satanas ngayon. Hoy, ano ka ba? Bakit ba? Andito kasi si Mando. Hindi ako komportable kasi kanina tinititigan niya yung legs ko. Alam mo yun, ang creepy ng feels ko, ganun. Sige na, punta ka dito. Ay ano ka ba? Yan ka na naman sa kapraningan mo sa mga lalaki Hindi ako makakapunta dyan, Bes, kasi inutusan ako ni nanay na bumili ng mga stocks namin para sa tindahan. Sorry talaga. At saka, hindi ka bet niyan, ano? Si Tita Tanya ang bet niyan. Mukhang hindi naman kasi yung pumapatol sa babaeng mas malaki pa sa kanya gumalaw. Pabirong tugon nito kay Adeline. Ay, wala ka talaga maitutulong sa akin ngayon. Tumahimik ka na nga lang.
Di rin kasi ako makaalis dahil tinatapos ko pa yung project ko sa isang major subject ko. Ipapasa na kasi ito bukas eh. Sige na nga, bye na. Adeline immediately dropped the call nang makapagbabay na kay Angie. She locked her door and settled there while finishing her project. Bigla naman siyang nakarinig ng katok sa kanyang pintuan. She felt a little hasty opening the door dahil kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Tinanong niya na lamang kung sino yung kumakatok. Bakit po? Gusto mo bang magmerienda, Adeline? Tanong ni Mando mula sa likod ng pintuan. Wag na ho. Okay lang ako. Hindi naman ho ako gutom. Naku, sayang naman tong siopaw. Lalamig na to. Binili ko pa naman to para sa'yo. Though she doesn't like it, she opened the door out of courtesy at tinanggap niya ang merienda from Mando. Mando took a sneak sa kanyang study table and humbly asked Adeline kung ano ang kanyang ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo? Project ba yan? Adeline loosened up her guard and slightly opened the door to show her school project. Mando had a chance to get inside her room, trying to lend a hand kay Adeline sa kanyang project. Patingin nga at baka may maitulong ako sa'yo dito. Sige. She finally gave in, thinking na matutulungan nga siya ni Mando. She thought na mas mabuti ngang may tutulong sa kanya para mas madali niya matatapos ang project niya. Mando stayed sa kanyang room while the door kept open. Bumalik si Adeline sa kanyang desk and continued working on her project when suddenly she heard the door closed. Nabigla si Adeline and suddenly looked at Mando closing the door. Bakit niyo po sinasara yan? Mando was heading straight kay Adeline. Alam mo, Adeline, ang ganda mo. Ang kinis ng balat mo at ang presko mo. Yung mga legs at hita mo, naku, curious ako kung anong meron at kung gaano kasarap yung gitna niyan. Ang bastos mo! Walang hiya ka! Adeline tried to hit Mando by his fist, but ano nga lang bang pwersa ng babae compared sa pwersa ng lalaki? Walang nagawa si Adeline kung hindi sumandal sa kanyang desk na nakaharap kay Mando na unti-unti nang idinidikit ang katawan nito sa kanyang katawan. Adeline was held captive by Mando's warm body, and Adeline was so afraid and was chilling from head to foot. Mando kept kissing her neck at inamoy-amoy ang kanyang tenga. She hated it so much na gustong-gusto niya nang kumawala sa kahalayan ni Mando. Finally, she was able to compose herself dahil unti-unti nang ibinuka ni Mando ang kanyang mga legs towards Adeline's organ. Nakakuha nga ng lakas si Adeline at tinuhod niya ng malakas ang pagkalalaki ni Mando. Walang hiya ka, lalaki ka! Ipapapulis kita! Though Mando was struggling with too much pain, nakuha niya pa rin bantaan si Adeline. He was able to reach Adeline's hair and threatened her. Subukan mo lang na magsumbong sa mga pulis. Tingnan natin kung sinong hindi mawawala ng nanay. Tandaan mo kung anong kaya kong gawin. Kaya wag na wag kang magsusumbong kundi papatayin ko ang nanay mo. Adeline felt trapped sa sitwasyon. Gustong-gusto niya nang isumbong sa pulis si Mando, pero hindi niya magawa dahil ang nanay niya ay head over heels kay Mando. In love ang nanay niya kay Mando. Umalis na lang ng bahay si Adeline and went to her nanay Tanya to ask Tanya na hiwalayan na si Mando. Oh, anak, ba't parang hingal na hingal ka? Saan ka ba galing? Sa bahay lang po, Nay. Nay, hiwalayan niyo na ho si Mando. As soon as she spilled those words, ay nakasunod pala si Mando sa kanya at sakto namang nasa likod lamang niya si Mando nang masabi niyang katagang yon. Tanya was looking at Mando. Oh, mahal, saan ka galing? Wala ka bang trabaho ngayon? Tinungo niyang kinatatayuan ni Mando at binigyan si Mando ng matamis sa halik. Nakatingin na lamang si Adeline sa kanyang nanay Tanya at Mando na nagyayakapan sa entrance ng kanilang tindahan. Her eyes were fiercely looking at Mando. Anak, ano nga ba yung sinasabi mo? Pasensya ka na't nawala bigla sa isipan ko. Ano nga ba yon? Looking at Mando with anger ay sumagot na lamang si Adeline ng, Wala ho, Nay. Bantay na lang ho muna ako dito. O siya, sige, okay lang ba sa'yo, anak? Opo, Nay. Wala naman po akong pasok, Nay eh. Okay lang ho. Ako na ho muna dito, Nay. O siya, sige, iwan muna kita dito, ha? Uwi na muna kami sa bahay ng Tito Mando mo, ha?
Opo, Nay. Adeline felt so helpless and she felt so afraid para sa buhay ng inay niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. The brave Adeline in her ay biglang tumiklop sa takot. She knew na matapang siya. But she felt as if wala siyang kayang gawin dahil at stake na ang buhay ng nanay niya. The hatred for men grew even stronger that time. While sitting alone sa upuan ng kanyang nanay sa tindahan, Adeline cried her heart out sa Panginoon. Lord, bakit naman po ganitong buhay ko? Okay naman na kami ni nanay eh. Bakit ba kailangan pang pumasok ng demonyo sa buhay namin? Bakit niyo ba pinayagang pumasok ang demonyo sa buhay namin? Adeline felt so lost and frustrated. Hindi niya magawang sabihan ng kanyang nanay, and she was so afraid to tell someone about it dahil nga at stake ang buhay ng nanay niya. The fear kept going for days hanggang umabot na ng months, and the abuse hindi lang isang beses nangyari. Mando took dominion over her because of the fear that she had. Adeline suffered anxiety disorder dahil sa pangyayaring yon. She kept seeking for help pero hindi niya alam kung saan. Until one day, she went to a church nearby. Umupo siya sa simbahang yon looking onto the image of Jesus on the cross. Lord, bakit? Kung totoo ka, bakit kailangan kong maranasan yung mga panghahalay na gano'n? Habang umiiyak sa upuan ay napansin si Adeline ng isang madring nagdilibot sa vicinity ng chapel. May nabuti ng madring lapitan si Adeline. Hi, Iha. Would you mind if I sit with you? Tanong ni Sister Miriam. Okay lang po, Sister. Alam mo, this church is a good place to go when you want just to pour out your heavy heart kay God. I want you to know that you did a good decision today, and I hope you find peace in God now, Iha. Wala na ho kasi ako mapuntahan, Sister. Wala na ho akong may masumbungan sa pinagdadaanan ko. Anak, God hears you. Parang hindi naman ho totoo yung God natin. Oh, you seem to have so much in your heart right now. Gusto mo ba ng kausap, anak? You can talk to me. I think I do not know you. So maybe your secret is safe with me? Kasi po hinayaan lamang ni Sister Miriam si Adeline na mag-narrate ng kanyang nararamdaman, and she just listened to her and allowed her to pour out. I was molested by my mother's boyfriend po. Oh, nagsumbong ka na ba sa mga pulis? Hindi pa po, Sister. Natatakot po kasi ako kasi pinagbabantaan po niya ako na papatay niya si nanay kung sakaling magsumbong daw po ako. At saka lagi ho siya nakabantay sa akin kaya hindi ko ho makausap si nanay tungkol sa mga pinanggagawa niya sa akin. Hindi maganda yan. Hindi mo dapat inotolerate yan. Momolestyahin at momolestyahin ka nun hanggat kaya niya dahil nagpapadala ka sa takot mo. Anak, I want to help you. Hindi maganda yung ganyan. Pero takot na po ako, Sister. Hindi po ako makakonsentrate sa pag-aaral ko. Hindi na po ako makaligo sa bahay kasi natatakot ako. Ganon pong pakiramdam ko. Anak, gusto kong malaman mo na hindi gusto ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Hindi naghahangad kailanman ang ikasasama natin ng Panginoon. Pero kasi nakatira tayo sa mundong hindi perpekto. Nakatira tayo sa mundong mapusok, marupok, makasalanan. Kahit gaano pa mang kahirap at sakit ang pinagdadaanan mo, I hope you understand na yung utak natin hindi katulad ng utak ng Panginoon. Pero alam mo, anak, lahat ng mga bagay na pinapayagan ng Panginoon na mangyari sa atin ay may mga purpose. Sa ngayon, maaaring hindi mo pa makita yan pero darating ang panahon na maiintindihan mo rin kung bakit. At anak, ipagtatanggol ka ni Lord. Itataas ka niya mula sa iyong mga kaaway. Makikita mo. Kaya wag na wag kang matatakot at wag na wag kang susuko. Gagabayan ka ng Panginoon natin, anak. Hindi nakapikit ang mata ni Jesus. Nakikita niya ang bawat sakit na nararamdaman mo.
Ibibigay ko sa iyo ang contact number ko, anak, okay? Magsusumbong tayo sa kinauukulan. Masusolusyonan ang hirap na pinagdaanan mo ngayon, anak. Kaya kapit lang. Tutulungan din kita, ha? Salamat po, sister. Maraming salamat po. Niyakap ni Adeline ang madring naging kaibigan niya sa simbahang iyon. At noong araw ding iyon, may kung anong lakas nang nag-sprout sa kanyang kaloob-looban. Nagkaroon siya ng tapang para harapin ang hamon sa kanya ng buhay. Naging constant go-to ni Adeline ang simbahang iyon habang pinaprocess nila ni Sister Miriam ang kanyang pain at ang pagsusumbong nila sa otoridad. Hindi kalaunan ay nakapagsumbong na nga rin si Adeline sa mga otoridad at naikasa na nga ang operasyon sa paghuli sa boyfriend ng kanyang nanay na si Mando. Hindi naging madali kay Adeline ang lahat. She has to go to a stress debriefing. Buti na lamang at nakilala niya si Sister Miriam na kalaunan ay naging kaibigan na rin ng kanyang nanay Tanya. Dalawa silang kina-counseling na Sister Miriam at tuluyan na ngang bumuti ang lagay ni Adeline at nanay Tanya. Anak, pasensya ka na kung masyadong naging insensitive si nanay, ha? Hindi ko na napansin na inaabuso ka na pala ng hayop na lalaking yun. Tsaka anak, sa susunod, magsabi ka naman kay nanay. Alam mo naman na sa bawat panahon, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko, diba? Eh kasi nay, gusto man kitang maging masaya. Tsaka, nay, nagbabanta na rin kasi siya na papatayin ka niya eh. Siyempre, takot din naman ako, nay, na mawala ka sa akin, kaya tumahimik na ho ako, nanay. Sorry ho, ah. Hayaan mo, anak. Hindi na makikipagrelasyon si nanay. Tayong dalawa na lang sa buhay. Okay naman ako kahit walang lalaki. Masaya naman ako nakasama kita. Actually. Ay sus, si nanay. May pa-actually ka pang nalalaman. Artista ka, nay? Pabirong tugon naman ni Adeline. Tuloy na nga ang pagbuti ng mental issue ni Adeline sa tulong ni Sister Miriam at ang kanyang nanay Tanya. After a year, ay graduate na rin si Adeline sa college bilang magna cum laude. Despite what she've been through, nagawa niya pa rin tapusin ang kanyang college degree na matagumpay at matiwasay. Naging top 3 din siya sa board exam kaya gano'n na lamang karaming mga kumpanyang nag-o-offer sa kanya ng trabaho. Bago pa man nagtrabaho si Adeline ay bumalik na siya sa simbahan at sa naging kaibigan niya si Sister Miriam para magpasalamat at sa walang sawang pagtulong niya sa kanilang mag-ina. Sister, sobrang salamat po talaga sa tulong niyo sa akin, ha. Hindi po ako makakaabot ng ganito kung hindi dahil sa inyo. Alam mo, talagang si Lord ang nag-orchestrate ng pagkikita natin, ano? Kasi alam na you needed someone to cheer you up. So, anong plano mo ngayon? May nag-offer po sa akin ng trabaho sa Maynila, sister. Magandang company po at maganda rin po ang sahuran. Alam ko talagang pag-aagawan ka dahil magaling ka, Adeline. Kalimutan mo na yung mga nangyari sa'yo. O ngayon, na-prove mo na ba na totoo ang Panginoon? Opo, sister. Sobrang totoo po talaga siya. Alam ko na kagagawan niya lahat ng to. Lahat ng nangyari sa buhay ko. Move with hope sa buhay, Adeline. God is writing a better love story for you. Don't let your past fears dictate your future, okay? Hindi na nga ho siguro ako magmamahal, sister, kasi parang hindi na ho ako naniniwala sa love. Ay nako, anak. No! Believe in love. The world we live in has a distorted view of love. Napakasarap pagmahal, anak. Aba, ito naman si mother, kung makapagsalita. Para bang may iniibig. Aba, oo naman. I am married to my Creator, anak. He is my definition of love. His love is perfect. Hindi katulad ng love dito sa mundong ibabaw na may hangganan at may kondisyon. Wow, parang gusto ko na lang rin hong matulad sa inyo. Anak, I am sure that God has prepared a good guy for you. Please do not close your heart for love to come in. Forgive the people who hurt you. Move on, let your memories of them move you forward. Huwag pabalik, okay? Okay po, sister. Maraming salamat po, sister. Pero, hindi pa ho ganyan ang priority ko.
Gusto ko munang makatulong kay nanay at magawa yung mga pinapangarap namin sa buhay. Sige lang, take your time anak. Everything will come into place in God's perfect time. After the visit ay nag-spend lamang ng ilang araw si Adeline sa kanilang bahay at lumuwas na nga na Maynila para sa job offer ng isang prestigious pharmaceutical company sa kanya. Maganda ang sahuran doon. Siguradong hindi magtatagal ay maibibigay niya sa kanyang nanay ang inaasam nitong convenience store. Hindi naman sanay sa city life si Adeline. Her life in the province was so discreet and slow-paced. Kaya pagkarating niya sa Maynila ay medyo nahirapan din siya ng kaunti sa pag-a-adjust roon. Ganon pa man, determinado siyang makaipon at tuparin ang pangarap nila ng kanyang nanay, Tanya. Sa unang araw niya sa opisina ay namangha na rin ang kanilang HR sa kanyang credentials. Tahimik lang si Adeline sa unang araw ng kanyang trabaho, pero may mga naging kaibigan din siya kaagad katulad ni Rowena at Sylvia. Madalas magkasama sila during merienda at meal times. Minsan ay napag-uusapan na rin nila ang kanilang mga love life. Adeline, parang napapansin namin, bahay-trabaho ka lang talaga. Hindi ka ba gumigimik or something? Tanong ni Rowena. Naku, hindi eh. Wala ka bang boyfriend? Ba't parang boring ng life mo? Si Sylvia naman ang nagtanong. Hindi naman boring ang buhay ko. I actually love it this way. Sagot naman ni Adeline. Alam ko na. You're more of an introvert. You love being alone. You love peace and quiet. Ganun ba? Yes. At saka may pinag-iipunan rin kasi ako para sa nanay ko. Oh, breadwinner syndrome. That's good ah. Patuloy mo lang yan girl until you reach your goal. Uy girls, baka ma-enjoy tayo ng sobra dito ah. We still have a meeting with our boss today at 1:30. Dalian na natin. Pagpansin pa ni Rowena sa oras. Uy, may chismis. Alam niyo ba first time pa lang namin mamimit yung boss natin? Kasi hindi naman yun nagsistay dito sa Pilipinas. Alam mo yun? The mayaman in them can stay without limit sa mga first world countries. Maarting sabi ni Sylvia. Talaga ba? Eh di matagal na kayo dito. Tapos ngayon niyo lang siya mamimit? Oo no. Last year nabisita rin yun dito pero timing kasi na naka-leave ako noon and I was in vacation. Pero sabi na ng mga titis in Manila, sobrang gwapo daw girl. Like, nakakalus ng bra girl. Ay, kahit gaano pa yung kagwapo, basta lalaki. Walang kwenta yan. Maktol na sabi ni Adeline. Hoy, ang lalim ng hugot na ito ah. Bakit? Ilang beses ka na bang na-heartbroken ng minamahal? Bakit parang sobrang lalim yata ng hugot mo dyan? Wala naman, pero mapanakit yung mga yan. Mas mabuti pang tumandang dalaga kaysa mahulog sa mga lalaking lolo-loko. Uy, bahala nga kayo dyan. Basta ako masarap pagmahal, kaya mas okay pa rin na may boyfriend, ano? Matawagan ko nga ang honey pie ko. Sagot naman ni Rowena. Bumalik na nga sa opisina ang tatlo at impunto 1:30 ay dumating na si Joseph Barometro, CEO ng B&G Pharmaceuticals. He is in the country once a year. He doesn't like staying here because para sa kanya, his life here is a little laid back. He loved it there in the United States dahil lahat ng hustle and bustle niya sa US ay well compensated. They didn't only grow their business there but really has good earns. Like dinodobling income nila doon sa Amerika in a week. His very reason of going to the Philippines is to see his parents and visit and introduce some technologies para sa expansion ng kanilang company. His going back home means a new opening of their branch or an improvement in the production. Mayaman, not that guwapo pero nakakagwapo na rin ang kaymanang angkin niya. Malakas ang sex appeal. Yan ang talagang bansad ng kanyang mga empleyado. He is more like a mentor. He loves seeing people around him improve and elevate in their way of living at hindi siya maramot. He is very generous and polite. All these qualities were hidden sa mga staff niya sa Pilipinas dahil not one of them has ever worked with him. Joseph had a traumatic relationship before his homecoming. He was used by an Italian woman na lubos niyang minahala talagang binigay ang lahat for that woman.
He was almost obsessed with that woman. Hindi niya alam na ginamit lang pala siya ng babae para maging isang green card holder rin siya sa Amerika at para na rin magkaroon ng tirahan ng babaeng iyon. Joseph was a hopeless romantic kaya ganoon na lamang ang trust niya sa babaeng ma-attach sa kanya and he makes a serious deal on love. He doesn't play with it and doesn't make false promises. Prinsesang-prinsesa ang mga naging girlfriend niya kaya gano'n na lamang ang panlulumo niya nang mawala ang mga babaeng minahal niya sa kanyang buhay. This time, Joseph promised not to trust women kaagad and not to be very vulnerable seeing the things she liked most sa mga babae. He loves women who cooks, clingy, and those that takes care of him. This time, he wants the other way around. He wants someone who will challenge his manhood, someone who will not bow to him or cling to him. This time, he wants an independent woman, yung may paninindigan at prinsipyo sa buhay. A man in a black suit awaits for everyone to come sa isang conference room ng company. He was sitting in a black office chair. It's the annual meeting of the office's heads and their staffs per department. Once a year lamang mangyari ang meeting na ito. Everybody looks forward to it dahil the boss gives prizes and recognitions of efforts to everyone who made incredible efforts for the best of the company. The boss treats them well during the meeting. May coffee treat and whole lot of other treats para sa lahat. Swerte nga nilang lahat dahil their boss is very generous at talagang sensitive enough to think about their needs. Kaya maliban sa 13th month pay, something to look forward din itong annual meeting with the boss. Nothing much in the conference room when Adeline and her colleagues came. With the hearsays she heard from the people in their office, she was expecting so much about the event. Akala ko naman talaga bongga tong meeting na to. Sus nako, wala naman pala talagang ganap dito. These were the thoughts na umaandar sa utak ni Adeline while entering the conference room. She noticed a man sitting and smiling dun sa center chair ng conference table. While finding a seat beside her department head, she noticed the title board that says, Joseph Barometro, CEO of B&G Pharmaceuticals. Akala ko naman sobrang gwapo. Hindi naman pala. Sakto lang. Hindi naman masyadong eye-catching. Well, makinis ang kutis, oo, dahil nga mayaman. Pero, ordinaryo naman ang mukha. Joseph's eyes were on a woman na naka 3/4 blouse, a little boyish in her tied hair, and black slacks and black boots. Matangkad, lumulutang ang ganda kahit medyo astigin ang tayo. Joseph became curious about her and can't move his eyes on her. Hindi naman love at first sight, but there is something about that woman that she just couldn't stop looking at her. He directly asked his OIC about that woman's name. Chan, sino yung girl na yan? Joseph asked. Sino dyan? Yung medyo boyish, beside our head accountant. Oh, that girl. She's a newbie. Kakapasok pa lang yan a week or two ago? Oh, okay. Tomboy ba? I don't think so. I think just a man-hater. Parang she doesn't communicate well with men in the office eh. Palaging babaeng mga kasama. And very aloof din sa amin. I tried befriending her but all I get is one answer for every question I had. Oh, really? Yeah, but those were just my opinion about her. I don't know her personally and I haven't had any conversations with her either after my first encounter with her. Bakit ba? Wala naman. I just find her face a little unfamiliar. Which tama naman ako kasi baguhan nga siya. When everybody was seated, wala nang kung ano-ano pa ay nag-award na si Joseph ng early bird. Finally, everybody's here. I'm impressed that you guys value time and that hindi na kayo kinakailangan pang tawagin sa mga department ninyo. Salamat. So dahil vina-value ninyo ang time, I'd like to give a bonus for our early bird dito sa room. So the early bird winner will receive 10,000 pesos cash and a grocery gift check worth 5,000 pesos sa malapit na supermarket dito sa ating building.
And this award goes to Manong Ernie D. Besenias, ang head ng ating Order D Department. Maraming salamat ho, Manong, for serving us all here. Na-appreciate ho namin ang inyong efforts dito sa company at natutuwa ho kami na patuloy niyo ho kaming pinagsisilbihan. Everybody applauded Manong Ernie and greeted him cheerfully. Masayang tinanggap naman ni Manong Ernie ang parangal na binigay ni Joseph sa kanya. He has been in the company simula pa nung mama pa lang ni Joseph ang nagmamanage nito. He is a very dear friend to the family as well. Marami pang pinarangalan si Joseph sa kanyang workforce dito sa Pilipinas. He also welcomed every new member of the company na na-hire na. And from there, he knew the name of the woman who caught her eyes earlier before the meeting had even started. Her name was Adeline Señeres from the accounting department. After the meeting, everybody had an opportunity to speak with the big boss. Joseph had a chance to make a chit-chat with Adeline as she was introduced by their department head na malapit na ring mag-retire. Sir Joseph, this woman will inherit my position real soon. Tinitrain ko na siya sa mga gawain dito sa company para hindi siya gaanong mahirapan upon transition. She topped the board exam and I believe that she's capable of handling the hustles of your company, sir. She's very competitive and very focused on her job. Kaya I think you should start working with her, Sir Joseph. Sabi ni Josephine. Oh, I bet that's a very good compliment from a boss. Isn't it, Adeline? Tanong naman ni Joseph. Thank you po, Ma'am Josephine. Magalang na sagot naman ni Adeline. Want a drink, Adeline? Here's yours. Offer naman ni Joseph. Thank you po, sir. I didn't know you were a top-notcher, huh? Hindi naman ho kasi yan ipinagmamayabang, sir. Mamaya magyabang ako dyan tapos hindi ko pala na-perform na maayos ang trabaho ko. Nakakahiya naman yata yun. Mas mabuti na hong low-key, sir, hindi ba? Oh, that's very humble of you. You seem to have so much time sa work. Wala ka bang boyfriend or girlfriend? Thomas ba, sir? Straight ho ako. And kung boyfriend, wala, sir. Wala din akong balak. I don't like men. I can live without them. I think I'm at my best when I'm single. Confident na sagot naman ni Adeline. Oh, that's kinda deep, ah. Parang ang lalim naman ata ng pinaghuhugutan mo. You've been to so many breakups? Tanong pa ni Joseph. Wala naman ho, sir. It's just my preference. Na-awkward na si Adeline sa mga tanong ni Joseph kaya para makatang kwentuhan, she just answered him that way. Nag-usap pa ang dalawa about work and about the things that Joseph is expecting from her. Na-develop naman ang kanilang boss-employee relationship nung gabi na yon. Kinailangan din kasi siyang kilalanan ni Joseph kahit papano dahil from that moment, he will now be working with that astig woman on the office. The next few days ay nagkatrabaho na nga ang dalawa. At dahil sa katalinuhan at strategies ni Adeline, ay mas napadala yung mga accounting task ng buong opisina. Lahat ng accounting concerns ng buong company ay hawak ng head office kung saan nagtatrabaho si Adeline. Hindi man madali ang consolidation of reports, pero nagawa niyo ni Adeline ng paraan dahil sa mga makabagong techniques na kanyang sinubukan. Dahil nga roon ay talagang namangha si Joseph sa kakayanan ni Adeline at napadala yung mga tasks nito sa bansa. He was supposed to leave after a few weeks of stay sa bansa. In fact, his tasks were already done earlier than expected. He normally stays for a month and a week sa bansa and goes back to the States and does the hustle there. But this time, magto 2 months na siya sa bansa. It is very unlikely for him to stay longer than a month sa bansa. Tinutukso na nga siya ng mga officer in charge na si Chan of his overstaying. Pare, parang nai-enjoy mo ng Pilipinas ah. Are you going to stay here for good? No, he must have been joking. I'm staying here because of work. Sagot naman ni Joseph. Ay sus, kita naman namin ng mga ngiti mo whenever you're working with Adeline. Tell me I'm wrong. Usisa pa ni Chan. Come on pare, that girl is a bomb. Magaling siya. In fact,
She made me finish my job here earlier than expected. Magaling siya, ha? First time kong hindi nahirapan ng dahil sa kanya. Wow! Papuri ata itong naririnig ko, ah. Is it just pure appreciation or with a little hint of admiration? Sabay tawa ni Chan. Nakuloko ka talaga. Pare, balita ko, man-hater yon. Kaya ingat ka doon. Naku, ang dami mo talagang alam, ano? Sandali pare, Paul is calling, ha? Uy, ikamusta mo ako sa kanya, ha? Pakisabi, dumalaw naman siya dito sa office. Adeline was about to pass them by when Joseph's phone rang. And dahil curious din si Adeline, she walked slowly and tried eavesdropping their conversation. Yeah, Paul? Oh, I miss you too. Andito pa rin ako sa Pilipinas eh. Oh, by the way, Chan said hello. Dalo ka naman daw dito whenever you're here. The chismosa in her listened carefully and overheard the name Paul. Paul? My gosh! Hindi naman nila sinabi na bakla pala tong bossing namin na to. Sa bagay, sa Amerika naman kasi, tanggap naman ng mga ganong relationship doon. Kaya okay lang din talaga. Hindi na rin nakakapagtaga. This was Adeline's assumption about their boss. A certain sense of relief ang naramdaman ni Adeline when she overheard the conversation that Joseph and that certain Paul had. Napaisip siya na, kaya siguro ako hindi na-awkwardan kay Sir Joseph kasi syokla pala siya. Hindi threat. Adeline felt safe after hearing that conversation. As she continually worked in the company, napapadalas din ang pagkarinig niya ng sweet convos ng kanyang boss Joseph at yung inaakala niyang boyfriend ng boss niya. Kaya in one of their convos while working, Joseph has to take the call because he doesn't miss out any call from Paul. Adeline, excuse me for a while, ha? I really need to take this call. It's okay, sir. Ganyan talaga basta love life. You can't miss out. And I understand it so well po. Joseph didn't entertain Adeline's comment already as he has to take the call immediately. But then he answered the call and had a skeptic look on his face wondering about Adeline's side comment on him answering the call. After the call, he got back sa kanilang table and continued working with Adeline. Both are now comfortable joking around since ilang linggo na rin naman silang palaging magkasama. Sir, pwede niyo naman ho akong iwanan dito. You might want to take time with your jowa. Jowa? Yes po. Yung ka-I love youhan niyo po sa telepono lagi, sir. I'm sorry but you know, I understand people like you. Accepted na rin naman sa society natin ngayon ang mga ganyang relationship kaya alam mo yon, hindi mo na kailangan lumayo pa when you answer the call. Oh, you mean Paul? Yes po sir. Okay lang naman ho. Hindi naman na ho bago sa akin yung mga ganyan. Yung only friend ko nga din na lalaki is bakla rin ho kaya sanay na ho ko sa mga ganyang tawag at lambingan mo with your boylet ho. Oh, yeah. Sinakyan na lamang ni Joseph ang akala ni Adeline na bakla siya para mapalapit pa nga ito ng husto kay Adeline. During this time, wala pa namang attraction na nangyayari. But Joseph liked Adeline's character na stiff on the outside but quite soft on the inside. Little by little ay nag-i-improve ang relationship ng dalawa. From being a boss to employee relationship to constant friendship. From then, they started having coffee breaks together and Adeline was really convinced na bakla nga si Joseph. Sinasama na rin kasi siya ni Joseph sa mga out-of-town meetings or client meetings niya kaya talagang na-develop ang friendship. Na-amaze rin talaga si Joseph dahil kahit alam ni Adeline how much money he makes, Adeline would sometimes take the bill and pay for their food. Hindi baga taking advantage na babae. Sir, libre ko na to ha. Akin na to ngayon kasi carry ko na tong bill dito. Tsaka nakapagpadala na rin naman po ako kay nanay at tapos ko na rin bayaran ng mga bills ko kaya may extra na rin ako. Pwede ng pang libre. Wow, madami-dami kang ipon siguro Tanong naman ni Joseph. Hindi pa naman ho sir. Gusto ko lang ho talaga kasing bigyan ng magandang negosyo ang nanay ko.
Yun bang hindi niya na kailangang magbantay whole day kasi meron nang magbabantay para sa kanya? At ano ho, alam mo ba yung nagre-repack ng mga mantika at mga asukal? So sir, ang sakit kaya sa kamay nun, lalo na pag itatali na. Yung magtatali ka ng tig 20 kilos or more pa. Naku, ang sakit kaya nun sa daliri. Aba, nakaka-impress naman yung drive mo na tumulong. Ang ganda yan, sis. Sis na yarn? Nakakatawa ka naman. Hay nako, mahirap ding mag-hustle mag-isa, no? Kaya it's good to find a sister where you can lean on pag hindi masyadong magandang panahon, right? Sabi naman ni Joseph. Sabagay, sis? Natatawang tugon nito sa pagpapanggap ng binata. Unti-unti na nga nag-open up si Adeline kay Joseph about sa personal nitong buhay. Sis, would you mind sharing kung bakit aloof ka sa mga lalaki? Kuryosong tanong ni Joseph kay Adeline. Ayoko na actually siyang balikan na kwento sa buhay ko, sis. Siguro, kwentuhan kita ng merong alak sa gitna. Naku, sa bagay. Yung mga bagay na nga yan, mas magandang pagkwentuhan sa gitna ng inuman, hindi ba? Pagtugon naman ni Joseph. Sinabi ko nga, diba? Sige, bigyan natin yan ng panahon. Tugon naman ni Joseph. Oo naman, pwedeng-pwede. Alam mo, gusto kitang ipakilala sa nanay ko. Kaso baka baka madumihan yung kutis mo dun sa amin. Alam mo na, doon kasi sa amin, malapit lang kami sa palengke nakatira. Alam mo yon, yung parang isang duramo lang bahay na ng kapitbahay namin. Pero may mga hotel naman or resort dun sa amin na pwede mong pagstayan. Kasi pag dun sa amin, mamaya matetaros ka pa dun sa mga pakong nakaalsa sa mga kahoy. Nakakatawa ka. Pero alam mo, magandang ideya yon. I think it will be nice to go there, pero pag natapos na natin itong mga papers na asukasuhin natin para sa opening ng bagong branch natin. Para masulit naman natin yung bakasyon. Who knows, diba? Baka babalik ako ng America after this kasi alam mo na, yung mga nuts natin doon na nag-aantay, kailangan ng uwian, baka mamaya may kumireingking na. Sabi naman ni Joseph. Ay nako, oo nga sis. Uso pa naman breakups ngayon. Halos nalat na lang yata ay naghihiwalay Kaya mas mabuti uwian mo na rin talaga bago makalimot. Alam mo na, may mga lalaki hindi mo rin talaga maasahan. Pero yung sa'yo naman siguro ay loyal, diba? Nako, hindi rin tayo sigurado. Meron naman kasing loyal sa harap mo. Pero pag nakatalikod, ay nako, hindi ka nakilala, diba? Alam mo yon, in a relationship, pag nakaharap sa'yo, tapos single pag nakatalikod, diba? Hay nako, sinabi mo pa, o siya, sisi, let's go home and take a rest. We had a long day and we need to take our bodies to a good rest. Suggestion pa ni Adeline. Sige, hatid na kita sa inuupahan mo. Offer naman ni Joseph. Naku, wag na. 2 blocks away lang naman yung lugar ko. Kailangan ko rin maglakad para mag-exercise. Kasi lagi na lang ako nakaupo sa office. Niding mag-unat-unat ng mga buto para hindi mamatay. You sure you'll be fine? Tanong pa ni Joseph. Ako pa ba, sissy? Umuwi na nga lamang ang dalawa, ngunit lingid sa kaalaman ni Adeline ay sinundan pa rin siya ni Joseph para lamang masiguro na makauwi ang dalaga ng safe. Sa mansyon ni na Joseph ay sinalubong siya ng kanyang mommy. Anak, hi! Ginabi ka na! Bati ng mommy Sophie ni Joseph sa kanya. Yeah, mom. Kumain pa kasi kami sa labas ni Adeline. Yung bago nating accountant. Remember? Yung brilliant mind na kinukwento ko sa'yo. Oh yeah, of course. Remember, I treasure and remember all the things you tell me whenever nagkukwento ka. Yeah, ang incredible ng babaeng yon, Mom. It was my first time na nilibre ng empleyado. Oh, really? That's so nice of her. Exactly, Mom. Well, hindi naman ganong mahal ang bill namin, but you know, just the thought of paying the bill is already something for me. Alam na alam niya naman kaya kong bayaran yun but she never took advantage of me or what I can give her. Ang galing lang talaga din ng babaeng yun. Plus, matalino.
Talagang remarkable, Mom. Oh, wait. Did I hear everything right? Bakit parang puro yata papuri? Anak ah? What, Mom? Do you feel something for her? Ay, naku, Mom. Not really. But I honestly like her attitude. A little stiff but very thoughtful. Hindi magarbo at always looking back sa kung anong maitutulong niya sa ibang tao. Whether that person is mayaman or hindi. She loves offering something she can do for anyone. Alam mo yon, Mom? She doesn't see herself as a victim. Yung parang hindi naman siya abodansya, pero kaya niya pa rin mag-give out of her pocket. You know what, anak? Women like her are really nice. Responsible at hindi ka tinitake advantage. I know, right? Sagot naman ni Joseph sa mommy niya. Is that why you're staying a little longer? Tanong pa ng Mommy Sophie. Chismis ka, Mommy, ha? Uy, matutuwa ang mommy mo if you plan to stay. Kasi naman sa Amerika, hindi naman kita maaalagaan doon. At saka anak, you don't have a life there. But Mom, paano naman si Paul? Anak, Pauline can manage herself doon. She's already making a name sa kanyang pinasok na passion, right? At first, ayoko ring iwanan si Pauline doon. But you know, she insisted that she couldn't fly high with me always there by her side. Kinailangan ko naman siyang pagkatiwalaan sa diskarte niya sa buhay niya. She's always be my baby, but you know, our baby's already having a life of her own. Pero yun lang, whenever she needs us, then we have to be with her. Pero hanggat kaya niya, I believe she can survive the life doon sa Big Apple, okay? Sabagay. May point ka naman dyan, Mom. Anak, I wanna meet Adeline. Papunta ka sa office, Mom, but you know what? She's a man-hater. Alam mo ba na sumasama na nga lang yun sa akin now because she thought na bakla ako. She heard me talking to Paul and all she thought, jowa ko si Paul. Hinayaan ko na nga lang muna, Mom, kasi I think she also needs a friend like me. Ay sus, gusto mo lang yung tao eh. Takot ka lang sumubok muli. No, it's not that, Mom. But you see, nakakatrauma naman talaga yung naranasan ko, diba? Anak, sometimes heartaches and breakups are bridges to your forever. Huwag kang magtampo sa love, anak. Love will find a way. Just don't be skeptical or get mad about it, okay? Loving and to be loved is still the best aspect of life. And I believe that there is someone for you. Malay mo naman, si Adeline yun, diba? Naku, si Mami talaga. Ay, sus, tignan mo nga yung ngiti sa mukha mo kung hindi na yan obvious. I don't know, Mom. I don't want to rush into anything yet. I felt good she befriended me. Yung nga lang medyo fake kasi akala niya nga, bakla ako. I believe you know what to do best about it, anak. But you know what? The best foundation for love relationships is friendship. Develop that, anak. Get to know the person, and when the right time comes, that thing called love will just spring out like flowers about to bloom. Opo, Mommy. Sagot naman ni Joseph. Give love a chance, okay, anak? Sige na, dalhin mo na si Adeline dito at ipagluluto ko kayo ng seafood pasta. Hindi nga maikaila ni Joseph ang tuwang nararamdaman niya noong gabing iyon when he saw Adeline finally felt comfortable with him. Para bang trophy yon para sa kanya that an astig babae trusted him. He can't confirm about love or attraction as he was cautious about it. But he liked Adeline's company for sure. So much that he wants to come early sa office and work the whole day with Adeline. It gives him joy knowing that Adeline is slowly unfolding her true self kay Joseph. One time in his overstay sa bansa, maagang dumating si Joseph sa office and he was welcomed by his OIC with panunokso. Uy, maaga ka! Super overstaying ka na. Pwede ka nang ipagtabuyan na. Pagbati sa kanya ni Chan.
Walang hiya ka talaga, Chan. Ang dumi ng isip mo. Sagot naman ni Joseph. Sissy? Sissy talaga ah. You'll go that far for someone like her, huh? Hoy, friends lang kami ah. Wala namang namamagitan sa aming dalawa. We're just getting along good and we developed friendship along the way. Ano ka ba? Sige na nga, Sissy. Paniniwalaan na kita. Speaking of Sissy, here she comes. Adeline was on her way to her office when Chan saw her. Immediately, lumabas si Joseph to meet her and offer a coffee for her. Oy, Adeline, sis, how was your day? Coffee oh. Oy, wow, thank you sis. Bayaran na lang kita mamaya ha. Magkano ba to? Wag na no, sa 7-Eleven ko lang naman binili yan. Uy, kahit na no, magkano ba to? 35 pesos lang naman yan. Sige na, that's my treat. Uy, sandali, may kwento ako sa'yo. Sabi pa ni Adeline. Uy, ano ba yan? Sagot naman ni Joseph. Alam mo ba, kahapon, may pinamit sa akin si Rowena na guy. And I was so caught off guard kasi ayoko naman talaga ng blind date eh. Pero sinetap pa rin nila ako without me knowing it. And wala. Na-compromise na ako kasi andun na kahapon eh. I had to bear with it. Really? How was it ba? Not good of course. Alam mo na, guys, mukha nun parang hindi naman talaga mapagkakatiwalaan kasi nga mukhang babaero din. Basta ayoko. Sabi pa ni Adeline. He felt a little uneasy and a pinch of jealousy creeped in when he heard of the blind date na pinatulan niya. Pretentious and in denial of his feelings, he opted to joke around Adeline. Sis, sayang naman yon. First love sana yon, sakaling pinatulan mo yon. First on the list sana yon. Sagot pa ni Joseph. Ay nako sis, I don't have time for it no? At saka talaga, ang mukha nun mukha talagang magnet ng chicks eh. Allergic ako sa ganon. Wow, masyado ka namang judger sis. Sa mukha ba talaga makikita yung ganyan, sis? So ako, ano sa tingin mo sa akin noon? Tanong pa ni Joseph kay Adeline. Wala. Wala naman masyadong dating sa akin. Makinis ka lang, tsaka, wala eh. Syempre, boss naman kita, sis. Syempre, mataas din naman ang tingin ko sa'yo. Talaga? Hindi ka ba nagupuhan sa akin? Adeline stared at him, laughing her heart out. Ito naman makatawa to. Kasi naman, why do you even care? Ibakla ka nga sis, diba? Hoy, bunganga nito may bangs. Sa'yo ko nga lang na-reveal ang true identity ko eh. Tapos talagang tatawa ka ng ganyan, ha? Ay, nako, sorry naman. Adeline immediately stood up while laughing and because she was laughing so hard na out of balance siya. Good thing Joseph was standing just right in front of her at nasalo siya agad nito at wala nga nangyaring masama sa kanya. Upon Joseph's gesture of catching her, para bang nag-slow motion ang lahat at nagkatitigan ang dalawa. There was a little awkward feeling kay Adeline. Joseph sensed it kaya agad niyang pinatayo si Adeline and told her in a gay manner, Sis, in fairness, brown palang pupil ng eyes mo ha? Ang ganda. Hindi na kinakailangan mag-contacts. Beautiful sis. Bongga! Ay nako, siya nga pala sis. Tingin mo ba papagay sa akin ng microblade? Tanong pa ni Adeline. Walang kaide-ideya si Joseph sa microblading. Microblade? Like blade? Yeah, blade. Sagot pa ni Adeline. Yung ginagamit maglaslas? Ako, walang hiya ka. Hindi naman ako suicidal eh. Hindi rin ako depressed, sis. Tsaka maayos naman ang blood flow sa utak ko. Ito naman, microblading nga. Yung pang tattoo ng kilay, hindi mo alam yon? Confused na facial expression and pretentious. Yeah, of course I know that, sis. I was just joking around. Alam mo na, syempre sa States, usong-uso din naman yan. In fact, may kilala akong magaling na artist who can do your kilay so well and the budget is reasonable. Feeling ko mabibigyan niya tayo ng discount. Talaga ba? Sige nga, contact mo nga sis. Pabook ako ng appointment bukas ng hapon
Kasi weekend na after tomorrow. Pwede ako magpahinga after kasi medyo makapal pa yan first few days. Naipit na si Joseph sa kanyang pretensions. Sige sis. Ibubook ko na siya mamaya. I'll let you know about her location, okay? Oh, babae ba? Mas maganda kasi kung babae sis. Hindi nakakadyahe. Yeah. After talking to Adeline ay agad na umalis ng room si Joseph and tinask niya si Chan to look for a lady microblading artist para sa kanya. Chan, you there? Natabunan ng desk cabinet si Chan kasi may kinuha siyang files na kinailangan niyang gamitin for his job. Oh, bakit? What's the rush, bro? Do you know anyone na nagma-microblading, bro? Babae, ha? Ha? Ano ba yung microblading na yan? Tattoo daw sa kilay. Ano ba kasi yan? Ano ba kasi yan? Ano ba kasi yung ginagawa mo, bro? Tanong pa ni Chan kay Joseph. All she thought is that I'm someone from the third sex daw. I couldn't take the claim ba, kaya pinanindigan ko na lang. What the heck? Talaga ba, bro? Tanong pa ni Chan kay Joseph. Gipit ni. Sige na. Ihanap mo na nga ako ng microblading na babae, bro. Okay, we'll ask my wife about it. I need it now, bro. Kasi bukas na siya pupunta sa salon to get herself the tattoo. And I need to pretend na kilala ko din yung magma-microblade. Alam mo yon? Bro, I think you just entered into something na mahihirapan kang lumabas in the future. Kaya nga I really need to tell her soon. But I don't know how, bro. I'm starting to value her. Uh-oh. Parang iba na yan, bro, ah. Do you like being with her all the time? Well, yeah. I always look forward to meeting her daily. And I find joy in making her smile. Whoa, sabi ko na nga, be. That's the very reason why you are staying here for quite some time na. This is not so you, bro. Sabi ko na nga ba? Sabi pa ni Chan. And oh, by the way, bro. Akala niya nga pala boyfriend ko si Paul. Paul? As in Pauline? Funny, but yeah, bro. Ikaw na talaga, Joseph. But anyways, bro. You go to this place in Fairview. Magaling daw na tattoo artist who can do her kilay. Maybe you need to go there to get to know the person para lang maging reasonable at flawless yung pagpapanggap mo. Hay nako. You boys up for a real danger. Sinasabi ko sa'yo, ha? I don't know, bro. But I'll keep it up the soonest I can. Bro, if you want that to go somewhere and flourish, you've got to be honest, and of course, that's the very foundation of any kind of relationship. Alam mo yan, bro. Yeah, I know. Ako na bahala, bro. Anyways, thank you, bro. Alis na muna ako, okay? Kausapin ko na muna yung artist. Joseph was in a hurry na hindi niya makausap pa si Adeline na aalis na siya. Adeline was supposed to go to his office so they can talk about some requirements sa opening ng isa pa nilang branch. Adeline wondered why nagmamadali ang seemingly best friend na rin niya sa opisina. She didn't know that Joseph was up to meet the artist na gagawa ng kanyang kilay. A day after meeting the artist was finally the appointment day ni Adeline. Sinamahan niya siya ni Joseph so Joseph can really see for himself what Adeline wants. Sis, thank you ha. Super. Wala pa naman akong alam dito sa Maynila. Pasalamat ni Adeline kay Joseph. Uy, ano ka ba? No worries. Magaling yon sis, promise. Doon din nga nagpapaayos ng kilay ang asawa ni Chan. Naku, excited na ako sis. Ano ba magandang kilay sis? I don't really know about matching stuff kasi wala naman kasi akong artistic eye, you know? Sabi pa ni Joseph. Sige na, gores na tayo. Joseph and Adeline head on to the artist to get herself the eyebrow care she needed. As Joseph was driving the car, napapatawa na lamang siyang biglang thinking about the crazy things he does for love. Is this really love now? Mga unwanted thoughts na pumapasok sa utak ni Joseph. But as he stares at Adeline's face, he couldn't help but smile at ma-amaze sa kanyang nararamdaman tuwing nakikita niya si Adeline. Some thoughts run into his mind like,
I am not yet ready for this, but I feel really excited every day. I haven't felt this way even before. This is all new to me, but I love how I feel. When Adeline came out of the room, Joseph noticed the change that happened sa mukha ni Adeline. Gumanda ito lalo. Nagmukha itong beauty queen sa kilay niyang napaka-classy. When Adeline paid for the service she availed, totoo ngang mura dahil hindi na sinabi ni Joseph sa kanya na nauna nang binayaran ni Joseph ang 50% ng amount ng service na inavail niya. Hindi na nito sinabi kay Adeline dahil hiniling niya doon sa artist na sabihin na lamang kay Adeline na nakasale yung services nila, na 50% off nga daw kaya mura na lamang iyon para kay Adeline. Ayaw na ayaw kasi ni Adeline na tumanggap ng libre mula kay Joseph dahil ayaw na ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Yan palaging tinatatak niya sa kanyang kokote. Naging cautious rin si Adeline sa lahat ng libre ng kaibigang si Joseph dahil ayaw niyang pag-isipan siya ng masama ng kanyang boss mismo. Kung mga out of the office meetings or out of work meetings ay talagang nag-chip in siya para lamang maiambag man lang sa kanyang mga food or mga ginastos or gagastasin pa lamang ni Joseph. She kept her integrity not just because mayaman or boss niya si Joseph, but even to her co-employees. She remained generous and she always made sure na hindi siya burden kanina man whenever they go out or they roam around somewhere. Sis, thank you sobrang worth it naman. Parang ang ganda kasi ng output, diba? Pagpapasalamat ni Adeline kay Joseph. Yeah, exactly sis. Talagang bumagay sa shape ng mukha mo. And also, you look classy and glamorous with that kind of kilay. Maganda tignan. Thank you. Pasalamat naman ni Adeline. Kain na tayo, ginutom mo ako sa kakaantay Sabi pa ni Joseph. Sure, libre ko pero kakain ka ba sa kanto-kanto lang? May alam akong kainan na hindi mahal pero sobrang sarap ng food nila. Like, talagang mapapamura ka sa sarap. Game ka ba sa ganon? Paanyaya pa ni Adeline kay Joseph. Anywhere with you, my friend. Basta hindi naman kaya tayo magkakadiarrhea doon. Uy, grabe ka naman sa diarrhea. Malinis naman doon. Hindi lang kasing fancy ng mga pinagkakakainan mo. Grabe ka din talaga, no? Naku, joke nga lang. Sige, I'll go with you naman sis, no? So let's go na? Pumunta na nga ang dalawa sa isang sikat na food hub sa Binondo. Masarap nga mga pagkain nila pero minimal lang ang presyo. Nasiyahan naman si Joseph sa lugar na pinagdalan sa kanya ni Adeline. Not what he opted, but because he was with Adeline, he was happy enough to enjoy a meal with her. Still, Joseph continued to pretend na bakla nga siya sa harap ni Adeline. And that feeling grew that day. Joseph knew he was falling for Adeline already. But he was not ready yet to tell Adeline or to get into a relationship again. Ang dami pang pag-aalinlangan sa kanyang utak kaya in-enjoy na muna ni Joseph ang moment that he was with Adeline. Habang pauwi sila ay inaya naman siya ni Adeline na pumunta sa probinsya at ipapakilala na nga siya ni Adeline sa kanyang nanay at sa best friend niya. Sis, sama ka sa akin sa probinsya? Pag-aya pa ni Adeline kay Joseph. O sige pa, maganda bang mga beaches doon? Ay oo naman, pero hindi masyado malapit sa amin. Siguro babiyahe pa tayo ng mga 1 oras bago natin marating yung magandang beach resort doon sa amin. Okay na yun, pero pwede naman ako matulog sa bahay niyo, no? Pwede naman, basta hindi ka lang maarte kasi yung bahay namin sobrang simple lang. Like, as in, maliwalas lang. Tapos mahangin kasi nga gawa sa kawayan. Pero mas maayos na yon ngayon kaysa dati. Kasi dati talaga, nasisilip kami doon ni nanay. Pero ngayon, unti-unti ko na din namang napapaayos. Medyo maganda na rin naman yung mga kwarto namin doon, pati CR. Pwede ka na doon. Ano ka ba sis? Hindi naman ako mapili Tsaka, hindi naman ako nahihirapang mag-adjust sa environment ko. Over ka rin naman sa mga iniisip mo sa akin, ano? Di ba nga, okay naman ako kanina? In fairness, masarap naman talaga din yung food nila, ha? Sinabi mo pa. Alam mo kasi, dapat lang din na mag-explore ka paminsan-minsan para naman malaman mo yung mga masarap. Pero, abot kayong pagkain.
Huwag yung puro pristine restaurants na tubig lang eh. May choices pa. Do you want sparkling water or just the distilled one? Ano ba naman yun? Sira ka din ano. At least, diba, you have crossed both sides of the world. At least, may maikwento ka rin kinanay mo pag uwi mo, hindi ba? Sa bagay, may point ka naman doon. O siya, bukas aalis na tayo ha? Sabi pa ni Joseph. Hoy, bukas ba agad? Nagulat naman si Adeline. Weekend na bukas, remember? At tapos na natin lahat ng trabaho natin. Tatapusin na lang natin yung construction at pwede na tayo mag-umpisa, right? Deserve mo na rin naman na magpahinga and I believe mas magiging masaya ka kapag makakauwi ka ng probinsya, okay? So, I'll pick you up tomorrow ng maaga, ha? Matulog ka ng maaga. Oh, okay, sige. Talagang susulitin mo ang stay mo dito sa Pilipinas, ha? Well, I think I found good friends to enjoy the country and all its scenic spots, diba? Kaya go na tayo bukas. Sige na. Bye! Umuwi na nga si Joseph and started packing up his things for a short vacation sa probinsya ni Adeline. He was so excited about it that really made sure na makakaalis sila na maaga. The next day finally came and they traveled to the Pakulao, Aurora province. Mahaba-habang biyahe rin kaya nagdala na rin si Joseph ng favorite snacks ni Adeline. Wow, ang aga talaga ah. Uy, ano to mga to? Uy, favorite ko to ah. Well, yeah. Masarap din kasi yan eh. Nakita ko kanina sa my convenience store kaya kumuha na rin ako. Sige na nga. Excited na ako makauwi. Alam mo, pagkakaguluhan ka dun. Aakalain talaga nilang boyfriend kita kasi isinama kita dun sa amin. Hindi naman kasi yan sila sanay na meron akong lalaking ipapakilala dun. Eh, syempre. Ano ba? Okay lang ba sa'yo kung sabihin ko sa kanila na bakla ka? Napalunok si Joseph. Sige. Wala namang tiga-office doon except sa'yo, diba? Kaya, sige, okay na rin sa akin. Sige, let's go. Uy, wag ka matutulog ah. Dapat kausap mo ako all the way through. Kasi baka mamaya pati ako'y makatulog rin. Ay nako, mahirap yon. Sabi pa ni Joseph. Oo na, ang daldal naman nating dalawa eh. Tsaka mangbabackstab tayo para hindi ka antukain. Alam ko matatawa ka hanggang sa makarating tayo dun sa amin. Walang hiya ka. Isa na namang kaluluwang mamamatay sa pananaksak natin patalikod. Nagtawanan na ngang dalawa at umalis na ng Maynila. Mahigit 7 oras din ang biyahe ng dalawa. Dapat sana'y 5 oras mahigit lamang ang biyahe papunta sa kanilang probinsya galing Maynila. Ngunit dahil maraming ang magagandang spots na nadaanan kaya naman sinulit na niya ang kanilang biyahe at panayhinto nga sila at nagpa-picture ang dalawa ng nagpa-picture. Tinikman din nila ang mga famous na food sa mga lugar na nadaanan nila. Matapos nga ilang oras ay tuluyan ang narating ng dalawang bahay ni Adeline. When they arrived, ay agad na lumabas ang kanyang nanay dahil sa busina ng isang magarang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Ano ba yan? Ano ba? Ba't ang ingay? Sabi ni Tanya. Bigla na lamang bumaba sa sasakyan si Adeline at napasigaw sa tuwa si Nanay Tanya nang makita niyang anak na marahang bumaba sa sasakyan. Ah, anak ko! Namiss kita! Abay, ang gara naman itong sasakyan mo. Sa'yo ba ito? Tanong ni Tanya sa anak. Ay, si Nanay, para namang sumisweldo ng milyon ng anak niyo, no? Hindi ho. Sa kaibigan ko ho yan, Nay. Pabulong na sinabi ni Adeline sa kanyang nanay. Actually, Nay, boss ko siya. Sila yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Di ba, gwapo? Pabulong ring tugon ng nanay niya. Boylet mo ba yan, anak? Hoy, Nanay, kilabutin ka naman ho. Sa yaman ho niyan, magkakagusto ho ba yan sa akin? Napapansin naman ni Joseph ang pagbubulungan ni Adeline at ang kanyang nanay kaya medyo nakaramdam din siya ng hiya sa kanilang dalawa. Bumaba na rin ang sasakyan si Joseph at umayos sa silang dalawa ng kanyang nanay. Agad namang pinakilala ni Adeline si Joseph sa kanyang ina. Nilapitan niya si Joseph at binulungan ng, akala ni Nanay boyfriend kita. O diba? Sabi ko sa iyo eh. Napangiti na lamang si Joseph at nalapitan si Nanay Tanya para makapagmano ito. Nay, si Joseph ho.
Sisi ko ho sa opisina. At boss ko rin ho. Ha? Nakahawak siya sa kamay ni Joseph dahil nga kakamano lang ng binata. Talaga ba? Becky ka? Pabulong na sinagot ni Joseph ang tanong ng nanay Tanya. Yes po, nanay. Sorry. Ay nako, ano ka ba? Okay lang yun, ano? Welcome na welcome ka nga dito sa bahay namin eh. Actually, gusto ko nga mga katulad mo eh. Halika na, pasok na kayo. Pumasok na kayo at may kakanin pa ako doon na binili ko yun sa ninang ni Adeline. Sila yung pinakapasarap magluto ng kakanin dito sa amin. Nako, tamang-tama, nay. Mahilig mag-export tong si Joseph ng mga pagkain. Goods na goods yan sa kanya, nay. Nang makapasok nga sila sa kanilang bahay ay na-appreciate naman ni Joseph ang mga payak na pamumuhay ni na Adeline. He admired Adeline even more dahil nalaman niya ang mga sakripisyong ginawa niya para sa kanilang mag-ina. Sinabi din kasi ni Nanay Tanya ang mga napagawa na ni Adeline sa kanilang pamamahay. Kaya proud na proud rin naman si Joseph sa mga na-achieve ni Adeline. Kahit hindi naman gaanong malaki ang sweldo nito sa kanilang kumpanya dahil nag-uumpisa pa rin nga lang siya sa kumpanya. Sa pagkukwentuhan ni na Joseph at Nanay Tanya ay napansin naman ni Nanay Tanya ang pasimpleng pagsalyep ni Joseph sa kanyang anak at talagang nagdududa si Nanay Tanya kung talaga nga bang bakla ang binatang kaharap niya. Minabuti na muna ng Nanay Tanya na manahimik at palihim na obserbahan ang mga gestures ni Joseph sa kanyang anak. Matapos nilang magkwentuhan ay inihatid na ni Nanay Tanya si Joseph sa kanyang tutulugang kwarto. Doon siya natulog sa kwarto ni Adeline at si Adeline naman doon na lamang sa kwarto ng nanay natulog. Dinala din ni Nanay Tanya at Adeline sa munting tindahan nila sa palengke. Proud na ipinakilala ni Adeline ang rason kung bakit buhay pa sila hanggang ngayon kay Joseph. Ito yung kinukwento ko sa yung tindahan namin ni nanay na pinagsikapan naming palakihin. Proud na sabi ni Adeline. Galing ano, malaki rin naman. Sis, iwan mo na kita dito ha. Hanapin ko lang yung best friend ko sa kabilang pwesto. Titingnan ko lang din kung andun siya tsaka bibili ako ng dirty ice cream na charcoal flavor. Ang sarap nun. Antay ka lang dito ha. Habang naiwan si Nanay Tanya at Joseph sa tindahan, ay hindi na iwasan ng dalawang mapagkwentuhan si Adeline. Alam mo, ang swerte ko sa anak kong yan, Joseph. Hindi yan kailanman nagreklamo sa estado ng buhay namin. At saka, nung bata pa yan, imbes na maglaro yan, ay mas uunahin pa niyang tulungan ako dito sa tindahan. Minsan ngayon nagigilty ako kasi para bagang kulang na kulang ang saya niya nung bata pa siya. Kaya nga po tite, sobrang masipag at matalino po yan si Adeline. Hindi ho ako nahirapan sa trabaho sa opisina dahil magaling ho siya. Sagot naman ni Joseph. Buti nga't naging magkaibigan kayo. Ikaw pa lamang ang tanging lalaki na dinala niya dito at naging tunay niyang kaibigan. Hindi naman kasi nakikipagkaibigan sa mga lalaki dahil nga hindi rin maganda ang karanasan niya sa mga lalaki. Ikikwento ko na lamang ito sa iyo, ano? Nang sa ganon ay maintindihan mo kung bakit sobrang ilap niyan sa mga lalaki. Bata pa kasi ang anak ko ay nasaksihan niya ng pangmamalupit ng tatay niya sa akin. Ay lagi ako nakakatikim ng gulpi doon sa dati kong asawa eh. Yung tatay ni Adeline, bata pa siya noong mangyari yung paghihiwalay namin. Kaya gano'n na lamang ang kanyang galit sa mga lalaki. Na-trauma nga siguro kaya nga ba ayaw nang pumasok sa relasyon ng batang yan. Hindi ko alam na ganyan palang storya ng buhay ni Adeline, tita. Hindi naman ho kasi siya nagkukwento eh. Abay talagang tahimik na bata yan si Adeline. Marami pang pinagdaan ng masama yung batang yan kaya ganyan yan. Buti nga't naging kaibigan ka niyan eh. Yung mga lalaki dito sa amin, hindi talaga yan umaaligid sa kanya dahil matapang yan. Kaya nga po eh. Sagot naman ni Joseph. Kinutkot ni Joseph ang kanyang pantalon habang nakikinig ito kay Nanay Tanya. Napansin naman niyo ni Nanay Tanya kaya nga tinanong niya na lamang si Joseph nang sa ganon ay matuldukan ng kanyang duda. Ikaw nga iho, magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba talagang bakla o nagbabakla-baklaan lamang para makalapit ka sa aking anak? Joseph was caught off guard nang itanong iyon ng nanay ni Adeline sa kanya.
Hindi naman sanay na magsinungaling si Joseph, kaya bumigay at umamin na rin ito sa nanay Tanya ni Adeline. Tita, hindi ko naman ho kasi sinasadya na mag-pretend ng ganito. Ganito po kasi yan. May kapatid ho akong si Paul. Pauline ho ang totoong name nun. Araw-araw ho yung tumatawag sa akin dahil kakamove lang din nun sa US. At saka bunso kasi namin yun kaya para hong ang sweet namin laging mag-usap. One time habang nagtatrabaho kami ni Adeline, madalas niyang naririnig ang pagtawag ni Paul. Nag-assume ho siya na bakla ako kasi akala niya boyfriend ko hong foreigner yung si Paul. Hindi na po ako nakapag-explain sa kanya kasi she started trusting me na ho, tita. And as time goes by, nahulog na nga talaga ako sa kanya, tita. Ibang klase ho kasi ang anak ninyo. Hindi ho katulad ng mga babaeng nakilala ko dati. Si Adeline ho kasi, very independent. Kahit nga po sa paglibre ko sa kanya, ayaw niya kahit pa alam niyang afford ko namang magbayad. Lagi ho siyang may ambag. Sabi ko na nga be, ramdam ko naman sa'yo na lalaki ka nga. Sa titig mo pa lang sa anak ko ramdam ko na may gusto ka na sa kanya, hindi ba? Hindi na po ako magde-deny, tita. Opo. At gusto ko pong i-pursue si Adeline, tita. Papayagan niyo po ba ako? Alam mo, iho, okay naman ako Mukha ka namang mabait at may dignidad. Pero alam mo, na kay Adeline din talagang desisyon kung papayag din siya sa gusto mo. Pero, hindi magfa-flourish ang relasyon ninyo kung merong pagsisinungaling, anak. Hindi naman dito nagtatapos ang istorya niyo, anak. May panahon ka namang itama ang tingin niya sa'yo. Basta ako, sige anak. Dahil nagsabi ka sa akin ng totoo, ibibigay ko sa'yo ang consent ko na pwede mong ligawan ng anak ko. Pero sinasabi ko sa'yo, kung saan man makarating ang panliligaw mo sa kanya, ay alagaan mo ang anak ko. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, okay? Alam ko namang magiging magandang buhay pag-ibig ng anak ko. Hindi naman limitado sa mga hindi magandang pangyayari sa buhay namin nung nakaraan nakasalalay ang future ng anak ko. Alam kong magiging masayang buhay niya sa future at magkakaroon siya ng magandang pamilya at husband na tunay na magmamahal sa kanya, na hindi siya aabasuhin kailanman. Makakaasa po kayo sa akin, Nay. Aba, nanay na agad ha? Bilib din naman ako sa lakas ng loob mo, ha? Aba, syempre ho. Dapat ganyan na kaagad sa unang kita pa lang. Manifesting kumbaga, Nay. Sabay tawa ni Joseph. Hay nako, ewan ko sa inyong mga bata kayo. Bigla namang dumating si Adeline na may dalang tig-isang ice cream para sa kanilang tatlo. Oh, anak, nagkita na kayo ng best friend mo? Nay, wala pa daw siya kasi may pinuntahan ata. Mukhang nag-e-enjoy kayo ni sis dito Ay, oo naman anak. Masaya naman pala kasi itong kasama si Joseph. Aba, syempre ho, Nay. Nang hapong din yun ay doon na muna natulog si Joseph sa kanilang bahay dahil kinabukasan pa sila aalis ni Adeline para mag-beach hopping sa buong probinsya. Nay, sama ka ho sa amin bukas ha. Kakain tayo ng seafood. Ay anak, hindi ako makakasama sa inyo ni Joseph. At ako'y pupunta pa sa bayan at may aatinan akong seminar doon Kayo na lamang ni Joseph. Ipasyal mo nga itong anak mayaman dito sa ating lugar. Ay, oo nga naman, Nay. Sagot naman ni Joseph. Aba, close na kayo agad? Nay na rin ba agad? Ay nako, huli ka na sa balita, anak. O siya, sige ha, mag-enjoy kayo bukas. Magaganda ang beach namin dito at mas mainam na makapag-usap kayo ni Joseph. Sabi pa ni Nay Tanya. Mag-usap, Nay? Ay, ang ibig kong sabihin ay magkwentuhan muna kayo, di ba? Nang sa gano'n na hindi naman puro trabaho ang napag-uusapan ninyo, hindi ba? Masaya din naman yung mag-uusap kayo ng kahit na ano sa ilalim ng araw. Di ba? Aswakto po kayo, nanay. Maligalig na sagot naman ni Joseph. Naku, ewan ko sa inyo. Sige na, matulog na nga lang tayo dahil maaga pa tayo bukas. Hindi mo magugustuhin maabutan ng low tide.
Hindi tayo makakapag-island hopping noon, sabi pa ni Adeline. Maagang nagising sina Joseph at Adeline dahil kinailangan nilang maabutan ng bangkang sasakyan nila para sa island hopping. Noong araw na yon ay nakatakdang sabihin ni Joseph ang katotohanan kay Adeline. Nahirapan si Joseph makahanap ng tiempo noong araw na yon dahil may mga nakasabayan sila sa island hopping na nakagiliwan niya namang mapagkwentuhan. Sa huling resort na pinuntahan nila kung saan sila nagapunan ay saka namang lumakas ang ulan. Hindi rin naging maganda ang hangin ng panahong yon dahil medyo malakas na nga rin. Delikado na rin pumalaot pa ang bangka nilang sinakyan kaya minabuti na lamang ng kanilang grupo na magpalipas ng gabi sa resort na iyon. Tila bagang umaayon ng panahon sa plano ni Joseph at dahil nga doon sila matutulog ay kumuha na lamang sila ng kwarto. Miss, may available rooms pa ba kayo? Meron pa naman ho, sir. O siya, sige, kuha ho kami ng 2. Magkatabi sila ni Adeline nung panahong yon. Sir, isang room na lang ho naiwan eh. Yung single bed po. Maliit na kwarto lang ho, tsaka may TV lamang at aircon. Pero may CR naman ho sa loob. Kasya na ho kayo ng misis mo doon. Ay, hindi niya ho ako misis. Ay, sorry po. Pero yun ho kasing available room namin, ma'am eh. Okay lang naman sa akin yun, sis, ano? Wala namang mali siya, di ba, sis? Oo, iyon ang room namin. May movies ho ba yung TV no doon? Cable po yan, ma'am. May mga mahahanap naman ho siguro kayo doon ng mga pelikula po. Okay, siya, sige. Tapos, pa-order na lang po ng flavored beer, ma'am. Tsaka, may chichirya ho ba kayo? Pahatid na lang din po sa kwarto namin, pati yung food namin. Salamat po, sabi pa ni Adeline. Hindi ko alam na umiinom ka pala, sis, ha? Bati pa ni Joseph. Okay lang naman ako sa flavored beer, tsaka pampatulog lang, sis. Sa bagay, tama ka rin naman, sabat pa ni Joseph. Tinungo na nga ng 2 kanilang kwarto at kumain at nagkwentuhan na sila doon sa loob. Umupo sila sa baba ng kama at sabay na nakasandal sa paanan ng kama ang kanilang mga ulo habang nanunood ng pelikula sa TV. Sis, matanong ko nga, bakit ka ba man-hater? Tanong ni Joseph. Nang mga panahong yon ay medyo tipsy na si Adeline dahil napakarami na ang kanilang nainom ni Joseph. Si Joseph naman ay mataas ang tolerance sa alcohol. Alam mo kasi, yung mga lalaki, sis, wala yung ibang gusto kundi katawan lang namin mga babae. Kaya ayoko yung mga lalaki, sis. Mapagsamantala kasi sila. Sis, paano kung ako na lang? Madamdaming tanong ni Joseph. Anong ikaw? Hay, nako, kung pwede lang talaga, sis. Sana nga, lalaki ka na lang, ano? Sabi pa ni Adeline. Lalaki naman kasi talaga ako, sis. Lalaki nga katawan mo. Pero puso mo naman, babaeng babae. Ay, nako. At saka, sis, kung lalaki ka din naman, hindi mo rin naman ako magugustuhan, sis, kasi wala naman akong pera, no? Hindi na nagpipay attention si Adeline sa mga sinasabi ni Joseph dahil lalasing na nga siyang talaga. Hindi naman siya alcoholic, kaya ang dali niya rin talagang nalasing. Alam mo, sis, kung pwede nga lang, ano? Kung pwede ka nga lang maging lalaki, baka talaga magustuhan pa kita. Pero sis, putik ako eh. Wala na to eh. Ginalaw na ako ng ibang lalaki dati. Wala na magsiseryoso sa akin, sis, kasi hindi naman ako virgin. Ginalaw na ako dati ng gagong lalaki sa bahay namin. Umiiyak na si Adeline habang kinakwento ang masaklap na karanasan niya sa kanyang ama noon. Wala na akong kwentang babae, sis. Alam mo yon? Marumi. Ganon. Gusto ko namang umibig eh. Kaso alam mo yon, pag nalaman ng lalaki na may iba nang nauna sa'yo, paglalaroan ka na lamang nila. Una, mamahalin ka kunyari. Pero alam mo yon, magsasawa rin sila at tatratuhin ka rin putik sa bandang huli. Hinawakan ni Joseph ang magkabilang pisngi ni Adeline at marahang sinabi na, Adeline, sis, hindi ka putik. Hindi ka marumi. Worth it kang mahalin at pakasalan.
Mabuti kang tao. Hindi naman nasusukat sa kung anong nangyari noon eh. Ang magiging basihan ay kung ano ka ngayon. At sa totoo lang, sis, matalino at maayos na babae ka. Hindi ka walang kwenta. Alam mo yon? Merong lalaking nagmamahal sa'yo, Adeline. Naku, imposible yun. Hindi nga ako mahal ng tatay ko eh. Hindi niya nga ako hinanap eh. Adeline, ako. Mahal kita, Adeline. I love you, Adeline. Hindi ako bakla. And I'm so in love with you. Sige nga, kung hindi ka bakla, pakis nga. Adeline, seryoso ako. I am in love with you. Ikaw? Mahal ako? Ano ka ba? Andito ako sa baba, oh. Ikaw, dito ka sa taas. Sobrang taas mo, Joseph. Hindi kita kayang abutin. Ano ka ba? Patuloy pa rin nagsasalita si Adeline pero agad na siyang hinalikan ni Joseph sa lips at kinuha ang mga bibig nito sa kanyang bibig. Sabay sabing, I'm seriously in love with you, Adeline. Agad namang pinatahimik ni Adeline si Joseph at hinila itong muli para halikan niya ito. Hindi ko alam kung dapat kitang paniwalaan. Pero ang sarap sa feeling ng halik at yakap mo. I have never felt this. I felt so secure being with a man. First time sa buhay ko na secure ang pakiramdam ko. Iyakapin mo nga ako ulit. Adeline, I don't want you to be my girlfriend. I want you to be my wife. Aba! Lasing pa rin itong si Adeline. Ang swerte ko naman kung ganyan ka kaseryoso sa akin. I've seen enough, Adeline. And I will have a lifetime to see not just the best in you, but even the worst. You see, I'll stay by your side, even at your worst. Tama na ngang satsat. Bigla na lang hinalikan ni Adeline si Joseph at napahiga na lamang binata sa ginawa ni Adeline. Mariin ang pagkakahalik ni Adeline kay Joseph at patuloy na lamang nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga nararamdaman ng gabing yun. Nang sumapit ang umaga ay mas maagang nagising si Joseph. Nakatitig na si Joseph sa magandang hulma ng mukha ni Adeline at marahang hinagod ang buhok nito sa noo. Nang maramdaman naman niya ni Adeline ay bigla itong nagising at nakita mismo ang mukha ni Joseph na nakapatong sa kanya. Shit! Ba't ako nakahubad? Shucks! Sis, may nangyari ba? Shucks, nakakahiya! Dali-daling tumayo sa pagkakahiga si Adeline at tinungo kaagad ang CR at nagbihis ito ng kanyang damit. Sobrang nahiya nga siya na makalabas ito sa CR at wala itong imek. Joseph tried to break the silence but Adeline insisted na hindi na muna sila mag-usap sa ngayon. And she insisted na mauna na sa Manila si Joseph. And because Joseph understands the shame na nararamdaman ni Adeline, ay minabuti niya na lamang na sundin ang gusto ni Adeline at nauna na nga itong umuwi sa Maynila. Hindi na kinibo pa ni Adeline si Joseph at hinayaan na lamang nitong mauna sa Manila si Joseph. Nagstay pa ng halos 2 linggo si Adeline sa kanilang bahay. Pinayagan naman siya ng kanyang direct supervisor dahil na rin sa approval ni Joseph. Joseph understood so well what had happened sa kanila was quite difficult na i-absorb. Kaya Joseph opted to give Adeline the luxury of time to think about what she felt. Marahang kinatok ni Nanay Tanya ang pinto sa kwarto ni Adeline para makausap ito ng masinsinan. Anak, pasok ako ha? Oho, Nay. Nako, may problema ka ba? Bakit hindi ka pa bumabalik na Maynila? May problema ba kayo ni Joseph? Nay, kasi nagpakagaga ako. Kasi nung nag-beach kami. Ha? Anong nagpakagaga? Kausapin mo nga ako ng maayos. Kasi nga, Nay, nag-inuman kami. Kagagawan ko naman kasi yung inuman na yun, Nay. Tapos po, nagtanong siya sa akin kung bakit raw ho ba ako man hater.
Nay, naikwento ko sa kanyang totoo. Oh, tapos? Kasi Nay, natatandaan ko na sinabi niya na hindi raw siya bakla. Tapos, mahal niya daw ako, Nay. Nay, hinalikan nga ho ako kasi challenge ko siya. Kasi alam mo po yun, Nay, hindi talaga ako makapaniwala na hindi siya bakla Tas nakakahiya, Nay, kasi basta ang alam ko na hinalikan ko rin ho siya, tas hinayaan ko ho siya. Bakit kaya nagawa mong hayaan siya, anak? Kasi ho, Nay, hindi ho ako nakaramdam ng ganong kalalim na security sa buhay ko. Yun bang kahit anong gawin ko secured ako sa kanya? Hindi ko pa yun naramdaman ever sa mga lalaki. Sa kanya pa lang, Nay. Anak, alam ko namang hindi bakla si Joseph Sinabi niya kasi sa akin, anak, na talaga namang mahal ka niya. Nagpaalam pa nga siya sa akin na manliligaw raw Nay, gusto nga raw ho akong pakasalan Oh? Anak, seryoso sa'yo yung tao. Kasi Nay, hindi naman ako worth ng pagmamahal niya Basahan naman kasi ako, Nay. Matagal na hindi buo yung pagkababae ko, Nay. Alam mo yun? Hindi ako naniniwala ang mamahalin ako ni Joseph kasi deserve na, Nay, mga babaeng, alam mo yun, yung malinis. Kasi ang bait ng lalaking yun, Nay. Anak, hindi naman ata na ganyan ang tingin mo sa sarili mo. Alam mo, anak, kamahal-mahal ka. Hindi naman nasusukat sa virginity ang value mo, anak. Isang pangyayari lamang yun sa buhay mo na kailanman na hindi mo ginusto. At hindi natin ginusto. Pero anak, lumabas ka naman sa pagkakakulong mo sa nakaraan. Alam kong malalim ang sugat na naiwan sa'yo nun, anak. And I'm sorry kung wala ako sa mga panahong yun para ipagtanggol ka. Pero anak, hindi yun ang basihan ng value mo. Dahil kung si Joseph man ang binigay sa'yo ng Panginoon, ay dahil yun ang deserve mo. Anak, hindi porket hindi naging maganda ang buhay, may asawa ko noon, ay ganun din ang magiging future mo, anak. Maniwala ka sa Panginoon. Pinatawad ka na niya at may magandang future at buhay pag-ibig na nakalaan sa'yo, anak. Kausapin mo si Joseph at baka maging huli na ang lahat. Mahal na mahal ka ng batang yan, anak. Hindi mag-aaya ng kasalang lalaki kung hindi pa ito sigurado. Pero anak, si Joseph, kitang-kita ako sa kanyang sinseridad niya sa'yo. Hindi niya agad nasabi sa'yo ang totoo, pero anak, alam kong pinagsisisihan niya yon. At talagang desidido siyang itama ang mali. Kaya bumalik ka na ng Maynila, okay? Mag-iisang buwan na din bago nakabalik ng trabaho si Adeline. Ngunit na makabalik siya, hindi niya na nakita si Joseph. Ilang linggo na rin padaan-daan siya sa tabi ng opisina ng binata, ngunit hindi niya na nakikita si Joseph doon. During lunch break ay kasama muli ni Adeline ang kanyang mga office mates na sina Rowena at Sylvia. Girl, welcome back! Kamusta naman yung seminar, ha? Nag-aral ka daw kasi just before Sir Joseph left us for the States, nag-inform siya na matatagalan ka daw dahil nag-seminar ka raw sa mga bagong system sa company? Okay naman. Hindi niya alam that Joseph will still cover for him kahit na hindi niya na ito kinausap. Biglaan yung alas ni Sir Hindi nga siya nag-inform sa kahit na sino. Umalis na lang siya basta. Tahimik na lamang si Adeline na nakinig sa mga sinabi ng kanyang colleagues. Girl, parang tumaba ka. Panay ka pa din bakain, girl? At tumaba? Hindi parang hindi naman. Sagot naman ni Adeline. Nako hindi, tumaba ka girl. Mas payat ka last time Biglang naka-feel ng discomfort si Adeline. Pumunta ito sa powder room at nasuka siya doon sa loob. Inayos niya ang kanyang sarili bago pa man ito makalabas ng powder room. But the moment she stepped out of the powder room ay hinimatay ito. A fellow man from the office carried her and called out for an ambulance para madala sa ospital si Adeline.
Chan immediately called Joseph na isinugod sa ospital si Adeline. Wala nang kung ano pa ay nagbook na agad ng biyahe si Joseph pa uwi muli ng Pilipinas to know about Adeline. Before he even flew from the US to the Philippines, ay tinawagan na ni Joseph ang kaibigan niyang doktor na nag-handle kay Adeline. Joseph insisted to allow Adeline to be admitted sa hospital and to rule out everything para talagang malaman kung anong problema sa kanya at kung ano ang rason ng pagkahilo niya. During his layover in UAE ay napag-alaman ni Joseph na buntis si Adeline. She was 3 weeks pregnant. And from there, Joseph knew na kanya yun. When Joseph arrived sa hospital, Adeline was still there as there was no discharge order still for her dahil kinuntsaba na nga ni Joseph ang kaibigan niyang doktor na siyang nag-handle sa case ni Adeline. Adeline already knew that she was pregnant. And of course, alam niya na walang ibang pwedeng maging ama ng kanyang baby kundi si Joseph. Naging masaya si Adeline about the baby but was so sad na wala na nga sigurong chance para sa kanila ni Joseph. She thought she just missed out the best opportunity in her life. Namomroblema na noon si Adeline kung paano niya sasabihin sa kanyang nanay Tanya ang pangyayari. After a night in the hospital, the doctor already had an order na ready na siya for discharge. While she was fixing her things, ay narinig niya nag-open ang door sa kanyang room. And when she looked kung sino yon, ay nakita niyang si Joseph nga iyon na may dalang bulaklak at balloon. Agad na tumakbo si Adeline papalapit kay Joseph at niyakap naman agad siya nito. I know na ako ang tatay ng dinadala mo. Adeline, marry me and stop hesitating. Ayokong lumaking anak natin na walang ama. And besides, I love you, Adeline. Please do not look down on yourself because of the bad things that had happened in the past. Pwede namang mabagong buhay mo eh. We'll move on together, Adeline. Together, we will rise above that painful past. And we will enjoy a good and really sweet future ahead of us. I'm sorry, Joseph, if I doubted myself so much. At sa sobrang doubt ko, I already dragged you away. I don't mind, my love. I love you and let's get married. Kahit bukas na agad, okay? You deserve all the good things in life, okay? Kasali ng good husband like me. Wow, ha? Sagot naman ni Adeline. A week after that hospitalization ay nagkaroon na ng intimate and simple wedding sina Adeline at Joseph. Hindi naging mag-ara iyon dahil ang importante lang sa kanila ay matiwasay at maayos na kasal para sa buuing pamilya nilang dalawa. Naging magkatuwang si Joseph at Adeline sa pagpapalago ng kanilang negosyo at ng kanila ring pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!